Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 26, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 7, verse 7 to 12. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya't gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong gospel na ito, sa unang pandinig, nakaka-inspire yung sinabi ni Jesus. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Aminin natin, marami sa atin ang kumakapit sa Bible verse na ito, lalo na kapag wala na tayong ibang mahawakan. Kahit ako, sa totoo lang, personal ko itong pinangahawakan, lalo na kapag yung panahon na pakiramdam ko'y walang-wala na. Pero honest to goodness, ilang beses na nga ba tayong kumatok at agad tayong binuksan? Ilang beses na ba tayong naghanap at agad nakakita? Ilang beses na ba tayong humingi at binigyan agad? Yung pangako ng gospel na ito ay hindi tungkol sa instant prayer. Ito yung gusto nating linawin sa gospel reflection natin. Hindi ito instant prayer. Hindi ito vending machine spirituality na kapag inihulog mo ang dasal, pag inihulog mo yung panalangin, lalabas agad ang sagot. Sabi ng mga Bible scholar, itong form, yung original nito, ay nasa continuous form. Anong ibig sabihin ng continuous form? Huwag lang humingi minsan, kundi patuloy na humingi, patuloy na humanap, patuloy na kumatok. Hindi lang minsan, hindi lang kapag convenient, hindi lang kapag desperado. In short, ang mensahe ni Jesus ay tungkol sa pagtitiyaga at pagtitiwala. Kasi marami sa atin, sumusuko tayo agad. Isang beses lang nagdasal, walang nakuwang sagot, titigil na. Isang beses lang kumatok, walang nagbukas, lalayo na. Isang beses lang naghanap, walang makita, ayaw na. Kaya anong paanyaya sa atin ni Jesus? Magtiyaga tayo, maghintay tayo, huwag tayong bibitiw. May mga pinto na hindi kagad bumubukas, pero hindi ibig sabihin walang tao sa loob. May mga panalangin na hindi agad sinasagot, pero hindi ibig sabihin hindi ito naririnig. Kaya nga sa last part ng gospel, napakaganda noong comparison na binigay ni Jesus. Anong sabi niya? Kung ang isang ama ay hinihinga ng tinapay, bato ba yung binibigay? Kung yung anak niya ay nangingi sa kanya ng isda, bibigyan ba ng ahas? Kung tayo nga makasalanan ay marunong magbigay ng mabuti sa ating mga anak, lalo pa ang Ama sa langit. Madalas, ang hindi pagbibigay agad ay hindi ibig sabihin tinatanggi sa atin ito, kundi inihahanda tayo. Our delay
doesn't mean denial, kundi nadidelay tayo para sa kabutihan natin, para proteksyonan tayo. Remember, may Ama tayong nagmamahal sa atin. Hindi siya nagbibigay ng bato kapag tinapay ang hiling mo. Kung hindi man niya ibigay ang eksaktong hinihingi mo, siguradong mas mabuti ang kanyang ibibigay. Kaya paano natin ito mai-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Number 1, always remind yourself, huwag sumuko agad sa panalangin. Kung wala pang sagot, tuloy lang ang panalangin. Ipagpatuloy yung pagkatok, ipagpatuloy yung paghahanap. Ipagpatuloy natin. Pangalawa, panghawakan natin yung kabutihan ng ating Diyos Ama. Magtiwala tayo. Ang ating Diyos ay hindi nananakit sa pamamagitan ng kanyang sagot. Kung binigyan man tayo ng sagot, ito yung makabubuti sa atin. Let us pray. Ama naming nasa langit, kapag kami kumakatok at tila walang nagbubukas, bigyan mo kami ng tiyaga. O kaya, Lord, baka pwede, dumungo ka naman sa bintana. Bigyan mo kami ng pag-asa. Kapag kami ay humihingi at tila tahimik ka, palalimin mo yung aming pagtitiwala. Tulungan mo kaming maniwala na hindi ka nagbibigay ng bato kapag tinapay ang hinihingi namin. Tulungan mo kaming maghintay ng may pag-asa at kumapit ng may pananampalataya. Amen. Friends, kung may kakilala kang patuloy na kumakatok, patuloy na naghihintay ng sagot, o halos sumusuko na sa pagdarasal, isend natin yung audio gospel na ito. I-share natin to sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, sa mga classmates natin, sa mga colleagues natin. Minsan, ang simpleng pag-share, nagiging pagpapala ito sa ibang tao. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.